Today is Sunday, December 10, 2023. Chart natin si EMI, AG, PHR at TEL. Tara! Unahin natin pag-aralan si EMI or Emperador. Dito sa monthly time frame, kung pagmamasdan natin yung mga kandila, nasa taas pa naman ng mga moving averages. We can still consider na nasa uptrend pa naman si Emperador. Yun nga lang, kung titingnan kasi natin tong MACD, parang humihina na siya or nagpapakita ng weakness. Tapos kung pagmamasdan natin tong mga kandila, maliliit kasi siya. Yung mga candle kasi na ganyan is indecisive pa. Try natin mag-base sa market phases at alamin natin kung saang area na nga ba si Emperador. In my opinion, either nasa reaccumulation or distribution na itong si EMI. Meaning, the risk is high at reward could be low. Kasi kung nasa reaccumulation stage na to, konti na lang din yung iangat niya. At pag nasa distribution area naman na siya, halos wala na siyang iaangat. Kaya kinonsider ko na yung reward is low at yung risk is high. Balik tayo sa chart. Sa ngayon, mahirap pang i-determine kung reaccumulation or distribution stage na siya. Lalo na indecisive tong mga candles or maliliit. Siguro sa ngayon, mag-plot muna tayo ng support and resistance. So, ang resistance ay sa 22 pesos at ang support ay sa 20 pesos. Tapos obserbahan natin kung ano yung i-break ni Emperador, yung resistance ba or yung support. Next is AG. Dito sa monthly time frame, kung pagmamasdan natin, mukhang uptrend naman si AG. Since nag-recreate ito ng low, high, higher low, tsaka higher high. Yun nga lang, yung pagka-uptrend ni AG, hindi ganun ka-convincing for me. Nag-spaghetti kasi yung mga moving averages. Kaya may possibility na nasa sideways din si AG. Kaya kung magbe-base tayo sa market phases, ito yung dalawang area na tinitingnan ko, yung mark-up phase or redistribution phase. To be specific, either ito or ito. Balik tayo sa chart. Ang key level siguro pag nabasag yung 7.68, kung saan yun yung previous higher low. Kasi once na nabasag yan, pwedeng mag-continue na yung downtrend at ma-invalidate yung higher low tsaka higher high. Okay, next is PHR. Dito sa monthly time frame, I think PHR looks good. Kung pagmamasdan kasi natin, meron tayong makikitang RSI divergence, which is a bullish pattern, no? Kaya posibleng pa-reversal na rin si PHR. Try natin mag-base sa market phases. Posibleng nasa accumulation stage or early markup na tong PHR. Ngayon, balik tayo sa chart. I think I might consider buying PHR. Pero I think test buy muna kasi posibleng mauntog siya sa moving average at i-revisit only yung support. Pero in terms of risk-reward ratio, low na kasi yung risk dito at sa palagay ko high yung reward. Kaya kahit papano pwedeng makonsider na to as a good buy. Tapos pag bumaba yung price or nag-pullback, mag-average down na lang. So yon, I think good tong PHR at low naman yung risk. Next is TEL. Dito sa 3-month time frame, kung pagmamasdan natin sa long-term view, downtrend pa rin si TEL. Kung magbe-base kasi tayo sa market phases, posibleng nasa redistribution phase pa lang si TEL. So, balik tayo sa chart. I-label natin, no? So, possible distribution phase yan. Tapos, markdown siguro to. Tapos, posibleng nasa redistribution phase na si TEL. Yun nga lang, nilagyan ko muna ng question mark kasi obserban pa natin, no?
Kung sa long term downtrend si TEL, sa mid term sideways ito. Kaya posibleng magbigay pa rin ito ng opportunity. Ang tinitingnan kong range ng consolidation ay ito. Or pwedeng bumuo siya ng descending triangle. So, in terms of risk-reward ratio, medium yung risk at yung reward is either medium or low.